Live na ba? Good morning. Kumusta? Long time no here ah. Kamusta? So, tara. Aral-aral muna tayo ha. At nakakainip kasi. Paano na lang po ah. Pa-share na lang po nung ating live, no? Oh, hindi ko na naman makita kung sino yung tatlo. Welcome po dun sa tatlong pumasok. Shoutout po sa inyo. So, good morning. Si kasama Renante po, no? Si kapatid ng Renante. Ito ulit at nagbabalik sa mga chuba-chuchu. Akainip kasi. Dapat nung pa ako mag-aano ulit. Ano lang. Tawag dito. Medyo busy lang. Shoutout daw, sabi ni Trevor. Oh. Si magandang hapon dito, Master. Oy, Jordan, Lordan Aros. Shoutout sa'yo. So, yun. Magandang araw sa inyo lahat, no? At tayo ay mag-aaral. Ang pag-uusapan po natin ngayon, paki-share na lang po, ano? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa loto. So, hindi po ito yung 6 digits na loto, no? Hindi ito yung 6 digits na loto natin. Ito po ay isang proseso ng trabaho na ginagawa natin sa mga sites para maging ligtas yung mga manggagawa. Especially yung mga electrician, ito mga instrumentation technician natin, di ba? Ginagawa natin yan. So, ano ba ang purpose naman nito? So, yun nga po, ang purpose nga po ng loto ay para mapanatiling ligtas yung mga manggagawa. So, papaano ba yung proseso? Lahat ba pwedeng magloto? Meron pa bang training na kailangan gawin? Meron pa bang training na kailangan kuhanin? Ikaw ba pagka gusto mo mag-padlock ng isang breaker, ng isang switch, basta gano'n na lang? Di ba? So, iyon po ang pag-aaralan natin, ano? So, ano ba yung key points natin dito? O key points daw, no? So, ano muna ba yung loto? Ano yung meaning ng loto? Ito po yung tinatawag nating lockout, tag-out, no? Pero ngayon kasi, hindi na siya basta loto lang, hindi lang siya LOTO, siya ay lototo na. Bakit naging lototo? Dati loto lang. Ginawa po siyang lototo dahil dinagdagan ng tryout. Dati po kasi lockout, tag-out lang. Basta ilock mo lang siya, lagyan mo siya ng tag, okay na. Ang problema, meron kasing stored energy doon sa mga equipment natin, may mga stored energy siya. So, kailangan ma-release muna natin yan. Kaya natin tina-try out pa yan. Kapag naloto na natin, baba na natin yung breaker. I-open ulit natin yung ating makina. Para yung mga residual energy, mawala o magamit, lumabas. So, kapag ginamit ngayon ng tao, ligtas na siya, di ba? Walang din siya makukuryente. So, ang init. So sabi nga, the purpose of this program is to define minimum requirements for isolation, locks, and use of hold tags or hazardous energy sources. For hazardous energy sources to ensure the safety and health of employees, where unexpected startup or release of stored or residual energy occurs. The principles shall apply to energy isolation tasks to ensure an appropriate level of safety and compliance with safety standards. So, yun siya. So, ano-ano ba yung natin? Ano-ano ba yung ginagamit natin sa loto? Tayo ba ay pwedeng gumamit lang ng pangkaraniwang padlock yung ginagamit natin sa pinto? Or tayo ba ay pwedeng mag-print lang ng pangkaraniwang mga tags? Ay, magandang lalaki ka, pare kong Jordan Pleno. At kamusta ang ating, di ba, food court?
napakapagkasarap naman ng mga niluluto. Shoutout po kay paring Jordan Pleno, no? Sa napakagwapo at napakabait ng kumpare. So, ayun, ano? So, sa paggamit ng mga locks, hindi tayo pwede basta-basta lang kumuha ng mga padlock na ginagamit natin sa pinto. Meron pong specific na lock na ginagamit para dito at ganoon din naman dun sa mga tags. Kailangan yung padlock na yan labeled, may tag siya. Tapos itong ating tags naman, hindi siya yung pangkaraniwang tag lang na piniprint mo sa kaka-paste mo sa sa internet tapos sabay print. Hindi po pwede yung gano'n, no? Sa internet pa makakakita po kayo ng maraming proseso, maraming slides tungkol sa loto, pero ito nga po yung ginagawa natin is ini-elaborate natin kung paano. Kasi madaling madaling magbasa di ba? Ang problema, pagka meron kang hindi maintindihan sa binasa mo, sino tatanungin mo, yung libro o yung slides? Hindi naman sasagot yan, di ba? So ito po tayo, open forum po tayo, no? Pwede po kayong magtanong, wag po kayong mahihiya. So, Loto is the process of isolating lines through the use of locks and tags to prevent the sudden release of hazardous energy. Ito nga po, yung Loto ay ang pagkontrol o pagsara ng mga isolating lines, di ba? Ng mga live lines natin. Uy, magandang umaga sa kapatid ko, Roque the Lion Eater Castelo. Umaga, tanghali na pala. So, paano ba tayo nagkakaroon ng aksidente? O ano ba yung yung mga energy source na kinokontrol natin, 'di ba? Ano ba yung mga sources of energy na meron na dapat nating i-control? So ito po 'yun mga kasama. Yung mga halimbawa po ng mga hazardous energy na to, ito yung chemical, mechanical, electrical, thermal, pneumatic, electromagnetic, at meron pa po tayong iba pa yung other energy sources of a sufficient magnitude to produce personal injury or illnesses, no? Pero yun nga po yung sinabi ko is yung chemical, mechanical, electrical, thermal, pneumatic, at saka electromagnetic. Yun po ay ilan sa halimbawa ng mga energy, mga hazardous energy na dapat natin kontrolin. Estrella Tienza, shout out. Welcome back daw. Salamat po. So, pagkaya, araw-arawin na ulit natin to para matapos tayo sa OSHA at magdiretso na tayo sa iba't ibang subjects. Kasi napakarami nating subjects na dapat pag-aralan. Marami tayong subjects na dapat matutunan. Hindi lamang si OSHA, hindi lamang si Bosch, Kosh, LCM, si IOSH. Marami po kasing, ikat ko muna. Marami kasing mga course training. Alam niyo po ba yung course training na tinatawag? Ito po, yung training ka, bigyan ka ng certificate for specific courses. Like, Bosch, IOSH, RCA, EMS, IMS, OSAS, di ba? Ang problema, alam ba natin? Shout out sa kapatid ko kay Roque Castelo, the Lion Eater. Ayun. So, yun po yung problema. Marami tayong course training. Ang problema, naiintindihan ba natin yung proseso? May certificate nga tayo, pero alam ba natin yung nilalaman ng certificate natin? Alam natin yung certificate natin ay para sa ganitong kurso. Kaya lang po, ang problema, yung nilalaman ng kurso na to, alam ba natin? Di ba? Like for example na nga lang po sa OSHA. Di ba sa OSHA meron 21 modules. Yung 21 modules pagkakasyahan sa 30 hours. So gaano lamang tatagal yung isang usapin, yung isang module? Sa palagay po ba natin yung isang oras na pag-aaral sa loto, maiintindihan mo na? Di ba? Sa palagay ba natin yung isang oras o 30 minutes na pag-aaral sa confined space, maintindihan mo na si confined space, malalaman mo na yung requirements. Siyempre, hindi ganun kadali. Merong mga fast learner, meron namang kagaya ko na slow learner. Ina-absorb pa namin yung info. Diba? So, yun. Kaya kailangan natin yung mga technical trainings. Kailangan po nating malaman o maintindihang mabuti
Uy, Sam Papa, shoutout sa'yo. Nice to see you again. Yun nga po. Ay, Brian, ngayon doon yung natsambahan. So, yun nga po yung sinasabi natin, na kailangan maintindihan natin bawat subject na nilalaman ng mga course training na meron tayo. Gerald Angeles, shoutout daw. Paisa lang. Dalawahin natin. Gerald Angeles. Ang dami, no? So, yun po, no, mga kasama, pa-share na lang po ng live natin. Tapos, aaraw-arawin na natin to simula ngayon. So, yun po yung sinasabi natin na kailangan matutunan natin ang bawat nilalaman ng mga course subject, mga course training natin. Hindi basta may certificate ka lang, alam mo na. So, yun po ang kahalagahan ng mga technical trainings. Ngayon, yung technical trainings po natin na yan, halimbawa, itong loto, isang araw po natin yung pag-aaralan. Isang araw, i-explica sa'yo yan kung ano ang nilalaman, paano ang proseso, paano si ganito, paano si ganyan. Diba? Para po maintindihan nating mabuti, hindi po kasi pa pwede na nakita mo lang, tapos wala na. Diba? Hindi pa pwedeng nagka-certificate ka lang, tapos wala na. Diba? Hindi pa pwede yon. So, yun nga, nabalik tayo. So, sinabi na po natin yung mga klase ng mga hazardous energy na po pwede nating maranasan o ma-experience, makaharap sa mga site at kung bakit natin ito kailangan i-isolate dahil nga delikado ito sa mga manggagawa at sa atin. Uulitin ko po, ito po yung chemical, mechanical, electrical, thermal, pneumatic, electromagnetic at yung mga iba pang energy sources na may potential na makasugat o makasakit sa atin. So, meron po tayong mga halimbawa Kung ikaw po ay maggagawa sa bahay, magtatrabaho ka sa bahay mo, sabihin natin magpapalit ka ng linya ng kuryente kasi ginatgat ng daga. Sapat na po ba na patayin lang sa breaker? O ibaba mo lang yung switch ng breaker, tapos trabaho ka na. Sapat na ba yon? I mean, okay na po ba yung proseso natin na ganun? Or meron pa tayong mas dapat na gawin? Huwag po kayong mahiyang sumagot. Sumagot lamang po kayo. Diba? Kasi po, kapag commonly, kadalasan ginagawa natin, once na binaba natin yung ating breaker, okay na. Pero hindi po dapat ito nagtatapos yun kasi baka mamaya merong mga tao, meron tayong kasamahan sa bahay na biglang papasok, hindi nila alam na meron tayong ginagawa. Tapos magbubukas sila ng ilaw, hindi sisindi. Magbubukas ng electric fan or ng TV, hindi sisindi. Diba? Tapos makikita yung breaker natin, nakababa. Yung switch ng breaker. Tapos biglang i-on. Ikaw naman let's say nandiyan ka sa may babuyan ninyo, sa manukan, nagagawa ka dyan ng mga wirings kasi nga nginatkat ng daga. Eden na piste, di ba? Kuryente ang aabuti natin. Kaya yun po yung sinasabi natin na dapat lalagyan natin siya ng tags. Ngayon, kapag nasa bahay tayo, hindi naman kailangan magkaroon pa tayo ng sarili nating tag. O ng padlock na mamahaling kagaya sa planta. Pero pwede naman natin gamitin yung mga padlock natin sa bahay. O maglalagay tayo ng note na huwag i-on o huwag i-switch on yung huwag i-on yung breaker, di ba? At least meron tayong signage na nakalagay doon, magpapaalam doon sa tao na mayroon tayong ginagawa, huwag niyong bubuksan to, di ba? Huwag na lang yung basta tira ng tira, bira ng bira. Kasi yung ibang mga kasama, aminin natin, yung totoo, may mga kasama tayo na matikas, matapang, matapang sa kuryente. Doon po nangyayari yung overconfident natin at doon po nangyayari yung mga nakukuryente at mga nasasawi. Hindi naman ko mo sinabi na na-ground ka okay na Hindi ko mo nasabing nakuryente ka okay na Ikaw yun. Paano yung mga kasama mo sa bahay? Paano yung mga bata? Diba? Tapos po kailangan yung mga saksakan natin, as much as possible may cover. Lalo na kung meron tayong mga maliliit na bata na kasama sa bahay. Diba? Kailangan yung mga saksakan natin, yung may mga tinatakpan na ganun, para makaiwas na rin po sa disgrasya yung mga bata.
So, part na ng electrical safety yan. Yan, mainit kasi dito sa labas. Kaya tayo ay pinagpapawisan. So, ano po ba yung requirements natin pagdating sa ating loto? So, ang requirements po natin, makita nyo may binabasa ako. Ito po yung binabasa natin. Yan. Durog na siya. Tagal na natin ginagamit. So, requirements natin dito, pagdating sa loto, only individual key padlocks shall be used. Padlocks are to be numbered and color code for easy identification. Yun yung mga requirements natin sa paggawa sa mga loto items natin o loto materials natin. Locks shall be used only for their intended purposes. A lock device of the standard scissors type that will allow the placing of more than one padlock is required. Kung mapapansin nyo mga kasama, sabi nga, yung scissor type daw na lock para sa loto. Meron po kasi yan yung multiple tags. Sabi mo natin ginagamit naman itong multiple tags. Ginagamit po natin ito kapag higit isa yung nagtatrabaho o higit isa-isa yung kumpanya nagtatrabaho. Gayguard Galaport, shoutout sa'yo. Bakit natin kailangan ang multiple tags? Kailangan po natin ang multiple tags mga kasama. Halimbawa po kasi, sabi ko nga kanina, kung ikay nagtatrabaho sa bahay, tapos hindi mo nilagyan ng tag, di ba, kuryente ka. Ngayon po, ganito naman siya. Pag nasa planta tayo, meron tayong ginagawang isang makina, let's say conveyor, di ba? Hindi lang naman tayo ang contractor. Tapos po, meron tayong mga ginagawa sa loob. Tapos, at the same time, nagkaroon tayo ng SIMOPS, tinatawag natin simultaneous operation, simultaneous activity sa isang lugar, sa isang conveyor. 3 contractor ang nagtatrabaho. Tapos, ikaw lang yung may loto tag. Di ba? So, ikinabit mo yung loto tag mo para safe ka. Yung 2 contractor, wala silang loto tag. So, after mo magtrabaho, tinanggal mo yung loto tag, tapos inon mo yung makina. Shout out sa kapatid kong manager, Ronaldo Castelo. Oy, the manager, the model. Diba? Tapos inon mo yung conveyor. So, aandar na yan. Tapos may magte-testing, diba? Aandar yan. What if yung mga ibang contractor hindi pa tapos sa ginagawa nila? What if may tao sa loob mismo? Diba? Ay, din napiste. Yung isang tao giniling, yung isang tao sunog kasi na kuryente. Di ba? Or, baligtarin natin yung sitwasyon. Shoutout daw kay Chris ng Jeddah at shoutout kay Chris naman ng Kuwait. Chris Raya at saka Chris Martinez. Shoutout sa inyo, Jeddah at saka Kuwait. So, baligtarin natin yung sitwasyon. Yung mga kasama mong kontraktor ang may tag, kayo ang wala. Di ba? Tinanggal nila yung tag nila kasi tapos na sila, natural. Tatanggalin na nila yan. Ngayon, pagtanggal nila, wala na kayong tag, may nag-open, yari naman kayo. So, yun po yung sinasabi natin na merong scissor type na lock sa may loto. Ang purpose po niyan is para maglagay kayo ng individual lock. Kanya-kanyang lock po yan. Every contractor po na magtatrabaho sa isang makina, o sa isang conveyor or sa isang activity na iisa lang yung source of power ninyo, kailangan may kanya-kanya po kayong lock. Ang purpose po niyan ay para hindi kayo mapahamak kapag katapos ng isang kontraktor. Diba? Kunyari, contractor 1, contractor 2, contractor 3, tapos na si 3. Tatanggalin niya yung lock niya. Ma-open na ba natin yung switch? Hindi pa. Bakit? Kasi may 2 lock pa na nandun. Natapos si number 1, ang natira na lang si number 2. Ma-i-open ba yung switch? Hindi pa din. Bakit? Andun pa yung lock ni 2. Ma-i-open lang yan kapag wala ng lock yung 3. Diba? Pag tapos na silang lahat. At hindi po pwede na basta i-open lang yan. I-coordinate muna yan doon sa area in charge. Ngayon, meron po tayong tinatawag na mga substations, di ba?
Sa mga substations, meron tayong tinatawag na area owner. Yung mga area owner po natin na yan, sila yung mga in charge doon sa lugar. Like, sabihin natin, substation nga, pagpasok mo sa gate, hindi ka basta-basta makakapasok dyan. Merong nagbabantay dyan. Ngayon, bago ka pumasok, maglalag ka. Ilalag mo yung pangalan mo, company mo, ID number mo, tapos time in. Diba? Lahat po yan, lahat ng taon yan, lahat ng contractor dadaan kay area owner. Ngayon, kapag ka nasa loob na kayo, tatanungin kayo ni area owner, ano yung trabaho na gagawin ninyo, asan ang permit ninyo, ipapakita nyo yung permit ninyo, yung trabaho na gagawin ninyo, ipapaliwanag nyo sa kanya. Ngayon, kung nire-require tayo ng loto, sasamahan po niya kayo doon sa area o doon sa equipment na iloloto ninyo, kakabit nyo yung loto at ibibigay nyo sa kanya yung susi. Yung pong susi, yun po yung susi nung padlock natin. Diba? Yung breaker, ibinaba mo na, nilagay mo ng scissor tag. Yung para sa multiple, ikakabit mo yung tag mo. Tapos, lalagay mo yung padlock mo. Yung susi ng padlock mo, ibibigay mo dun sa area owner. Siya naman po ang magtatabi niyan. Walang ibang po pwedeng kumuha at gumalaw ng susi kung hindi siya lang. At walang ibang pa pwedeng kumuha na katrabaho mo maliban sa'yo. Hindi pa pwedeng ikaw ang nagkabit, iba ang kukuha. Hindi po pwede yon, hindi papayag si area owner dyan. Ngayon, papayag lamang siya dyan kung kayo po ay gagawa ng note doon sa permit ninyo na tina-turn over mo yung responsibility sa kasama mo. At ito ay sa harap ni area owner at kailangan acknowledge siya ni area owner. Permado din niya yan. Para kung ikaw ay aalis, meron ka emergency pupuntahan, may emergency nangyari, turn over mo sa kasama mo yung responsibility, pwedeng siya yung magtanggal. Now, in case na wala po tayong biglang-bigla talaga na umalis ka, ang pwede lamang pong magtanggal niyan ay si project manager. Siya yung magbibigay ng instruction na wala kasi yung kasama ko, wala yung tao namin, umalis, may emergency. O sabihin natin na basta may ginawa na walang bigla. Naglahong parang bula. Si project manager ang kakausap kay area owner para matanggal yung loto tags mo. Pipirma siya dyan. Ngayon po, meron tayong tinatawag na key drawer pagdating dyan sa mga loto-loto na yan. Yung key drawer na yan, lahat po ng susi ng mga loto tags natin, ng loto locks natin, isusurrender natin, kahit ilang contractor pa yan, sabihin natin 20, 100 contractor, 100 susi ang isusurrender ng bawat contractor kay area owner, nakalagyan, ilalagbook niya yan, tapos isasabit yan ni area owner doon sa kanyang key locks o key cabinet, tapos ilalak niya yan, may sarili siyang lock doon sa key cabinet niya na yan. Yung susi nung lock para sa key cabinet nasa kanya. Kung sino lang yung kukuha, lalapit para sa specific na susi at kung sino yung nakapirma doon sa logbook niya, yun lamang ang pwedeng kumuha. Maliban na nga lang po kung tayo ay gumawa ng kasulatan ng turnover of responsibility. Na pirmado mo, pirmado ko, kung ako yung replacement mo, at acknowledge ni area owner. Yun po yung proseso niyan. So, ano-ano pa ba yung ginagawa natin dito? Bakit ba natin kailangang i-safe yung mga tao? Ano-ano ba yung mga cause of injury na pwede nating malaman or kadalasan nagiging dahilan ng aksidente sa loob ng confined space? So, ang kadalasan po kasing nagiging problema natin o kung bakit natin ginagawa yung ating yung ating trabaho sa confined space ay dahil dito, di ba? Tinatanggal natin yung mga jumped object doon sa mga equipment. Kung may bumara. Di ba? Kung may bumarang equipment o mga pyesa-pyesa doon sa mga parts ng makina natin, tinatanggal natin yan. Cleaning, maintenance, di ba? Cleaning ng equipment, sa maintenance niya, sa repairing, tapos sa performing ng routine maintenance nga, installation ng equipment ng bago, adjustment ng equipment, setup works,
electrical works, inspection, at testing. So ito yung po yung mga trabaho natin sa mga makina na kadalasang nauuwi sa aksidente. Kasi bakit? Sino po ba yung kadalasang na-aksidente sa mga ganyang uri ng trabaho? Yung mga baguhan o yung mga datihan? Huwag po kayo mahiya. Sagot lang po kayo. Sige po. Huwag po kayo mahiya. So, kadalasan po kasi na naaaksidente sa mga ganyang uri ng trabaho ay yung mga datihan. Bakit yung mga datihan? Tama si Sir Rodel, no? Tsaka tama si Sir Michael Gonda. Kadalasan pong naaaksidente sa ganitong uri ng trabaho ay yung mga datihan. Bakit yung mga datihan? Kasi yung mga datihan po, overconfident na eh. Sobrang tiwala na sa sarili, sobrang believe na sa sarili na ano na ako dito eh. 10 years na ako dito nagtatrabaho eh. Alam ko na yan eh, di ba? So, yun po yung nagiging problema natin. Ngayon, kung i-compare mo po yung statistics na ginagawa nila para sa mga insidente na nangyayari dyan, halos 75% ng naaaksidente ay yung datihan. Bakit magtataka kayo, no? Bakit yung datihan ang naaaksidente, hindi yung baguhan? Baguhan nga ito, yung datihan, ano man nila. Kasi nga po sa sobrang kumpiyansa sa sarili, pinagbawalang bahala na nila yung kanilang personal na kaligtasan, hindi na gumagamit ng PPE, hindi na sinusunod yung proseso ng tamang trabaho. Kaya naaaksidente po sila. Ngayon, yung mga baguhan naman po na kasama natin, yan po ay mga takot pa. Di ba? Mga takot pa sila, kaya talagang sunod sa proseso po yung mga yan. Yun po yung kagandahan dyan. Ngayon, maiiwasan po ba natin yung aksidente sa mga trabaho? Maiiwasan po ba natin yung aksidente sa trabaho? Maiiwasan po natin yan kasi dati sabi nila, ang aksidente ay hindi maiiwasan. Ang aksidente ay hindi mo malalaman kung kailan darating, di ba? Sinasabi para daw pong magnanakaw sa gabi yan. Hindi mo, kung kailan mo inaasahan, wala. Kapag hindi mo inaasahan, nandun. Pero dati po yun. Dati, hindi natin maiiwasan. Dati yun. Dati, hindi natin maiiwasan ng aksidente. Dati, hindi natin mapaghahandaan ang aksidente. Kasi aksidente nga eh. Pero ngayon po, kaya na nating maiwasan, kaya na nating paghandaan ang aksidente. Sa papanong paraan, sabi nga, Sir, aksidente nga eh, hindi mo nga alam kung kailan mangyayari, kung paano mangyayari, saan mangyayari. Diba? Tama po. Pero, hindi mo malalaman ang mangyayari, hindi mo malalaman kung kailan mangyayari, hindi mo malalaman kung paano mangyayari, kung hindi mo i-assess. Kaya nga po, meron na tayong risk assessment na tinatawag. Diba? Meron na tayong risk assessment na tinatawag. Ito po ay isang napakagandang proseso na inimbento o naimbento ng mga kapwa natin safety para malaman natin, para ma-foresee natin ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa papanong paraan? Kasi po, kapag ikaw ay gumawa ng risk assessment, inaalam mo yung delikado sa ganitong uri ng trabaho. Diba? Inaalam mo kung ano ba yung proseso na maaaring mangyari. Inaalam mo kung paano ba pwedeng maaksidente yung mga tao. Diba? Inaalam mo kung paano natin maiiwasan yung mga aksidente sa trabaho. Inaalam mo kung paano natin magagawa ng paraan para hindi maaksidente yung mga tao. Diba? So, dati po, hindi natin alam. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari, paano mangyayari, kung ano yung maaaring kahinatnan. Pero ngayon po, malalaman na natin. Ang dami na diyang proseso. Meron tayong GSA. May risk assessment tayo. Diba? Meron tayong job safety analysis, job risk analysis. Diba? Ang dami nating proseso na pwedeng gamitin para ma-foresee lang yung maaaring kahinatnan ng klase ng trabaho na gagawin natin.
Kaya po, pwede na natin itong malaman at mapaghandaan kung papaano ba yung dapat nating gawin. Diba? Now, balik tayo sa ating trabaho. So, meron po tayo mga crews na tinatawag. Ano ba yung crew? Ito po yung mga grupo ng mga magtatrabaho sa ating site o dun sa ating makina or dun sa ating activity. Meron tayong tinatawag na coordinating supervisor. Diba? Yung trabaho ni coordinating supervisor, syempre, coordination from the root word coordinating, diba? Siya yung magko-coordinate doon sa trabaho na gagawin natin. Siya yung mag-ensure na itong makina de-energized na. Siya yung mag-ensure, maniniguro na itong ating proseso ay nasunod ng maayos, na isolate na itong lahat ng mga bagay na ito. Diba? So, meron din tayong tinatawag na authorized employee. Itong authorized employee natin, ito yung mga Enteng, shoutout sa'yo. Itong authorized employee natin, ito yung mga empleyado natin na authorized lang, syempre, na magtatrabaho. O sila lang yung pinapayagang magtrabaho at gumawa doon sa makina na yan o doon sa activity na yan. Syempre, bago po sila magtrabaho dyan, may mga specified training yan tungkol sa lotos, tungkol sa electrical, tungkol sa hazard identification, sa corrective actions, sa reporting. May mga trainings po tayong ibinibigay dun sa mga yan. Hindi pa pwedeng basta sinabi mo lang na, "Hoy Pedro, parinig ka. At ikaw ay magtrabaho rito sa makina na to." Tapos wala na. Hindi po. Diba? Hindi natin pinapayagan yun. As a safety, hindi natin dapat payagan. Dapat i-ensure natin na yung mga magtatrabaho lamang doon sa trabaho na to, ay yung mga gagawa sa trabaho na to, ay mga trained, diba? At knowledgeable, qualified personnel. Hindi rin po pwede mga kasama, no? Alamin po natin yung pagkakaiba ng trained sa qualified at sa experience, diba? Baka mamaya trained to, binigyan mo ng certificate na upo sa training mo to, 30 minutes, pinasabak mo na sa trabaho, ay wala namang experience, patay. Trained ka, may experience ka ba, qualified ka ba? Alalahanin po natin, tandaan po natin ang pagkakaiba-iba. Hindi ko mo may certificate ka, qualified ka na. Hindi ko mo qualified ka, certified ka. Di ba? Kailangan po alam natin yung pagkakaiba-iba. Okay? So, meron din po tayong tinatawag na crew coordinator, doon sa mga activity natin. So, ulitin po natin, meron tayong coordinator supervisor, o coordinating supervisor, siya yung mag-ensure ng trabaho. At yung process ng ating trabaho kung na-isolate ba, nandun. Diba? Tapos, meron tayong tinatawag na authorized employee. Meron tayong tinatawag na crew coordinator. So, yun po yung mga tao na nandun, na dapat dun sa trabaho. Sila yung bumubuo ng grupo natin. Diba? Ngayon, yung PPE na papagamit natin sa kanila, dapat din po as per activity. Hindi po pwedeng basta lamang binigyan natin ng cotton gloves, okay na. Tandaan po natin mga kasama, sa substation po, megavolts o megawatts ang kuryente na meron dyan. Kaya pong pumatay ng elepante. Diba? Kaya hindi biro yung mga ganyan. Arc flash po, napakadelikado niyan, kayang sunugin ang katawan lupa natin kahit na nakakontodo PPE pa tayo. Diba? So, yung mga proseso talaga dapat iniingatan yan o pinapollow po natin yan. Okay, sabi ni Sir Tom Bidara, "Sir, pwede paki-topic sa next about OSH law sa Pinas." Teka muna to, Sir Tom, Pwede natin yan i-topic yung OSH law sa Pinas. Pero tatapusin po muna natin itong sa OSHA natin, Sir Tom, Kasi meron pa tayong 22 po kasi yung modules natin sa OSHA na to. Sa OSHA construction, so nasa 15 pa lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 modules pa tayo. After po nitong 7 modules,
try po natin na pag-aralan o gawing topic yung OSH law sa Pinas. Ang problema kasi, medyo masalimuot ang mundo pagdating sa OSH law sa Pinas. Diba? Pero madali naman siyang intindihin, madali naman siyang sundin, madali siyang ipatupad kung siseryosohin lang naman talaga. Nasaan lang naman kasi yan nasa implementation lang naman yan how you implement procedures, standards, or anything. Alam niyo po ba, ito halimbawa ang isang planta ay parang isang maliit na republika o maliit na bansa. Pagdating sa safety, sa safety lang. Bakit? Yung safety manager, parang iyan yung pinakamataas sa safety, sa proseso, sa OSH or kung saan man, sa OSHA, ganyan. Siya yung gumagawa ng batas. Siya yung bumubuo ng proseso. Siya yung nagtatalaga sa mga tao, sa bawat departamento, kung sino ang mamamahala, mangangalaga, at nagpapatupad ng mga bawat proseso. Ngayon, kung titingnan natin ang root cause ng problema, saan tayo nagkulang? Saan? Saan tayo may pagkukulang? Dapat ba nating baguhin ang sistema o paigtingin ang sistema? Diba? Ganun lamang mga kasama Simple lamang po yan So, balik tayo rito sa ating pinag-aaralan. Si Sir Tom kasi, dinala na naman ako sa alam mo naman ako sa ganyan. Ayoko naman ganyan usapin. Ako ay basta. So, sinasabi nga, dito po sa paglalagay naman ng tags, kailangan yung tag natin na ilalagay, designated lang siya para dun sa equipment na to, para sa ganitong trabaho. Kailangan waterproof siya. Oy, salamat utol Sean Anthony Manibo. Ano ba? Kailan ba tayo dyan sa ating Di ba? So, sa tags, kailangan waterproof siya. Matibay siya. Hindi siya pwedeng singnipis lang ng coupon band o ng typewriting, di ba? Kailangan visible siya. Di ba? Kailangan isasama po natin to Sir Herbert sa YouTube natin. Huwag po kayo mag-alala. Tapos kailangan yung tag natin, kailangan securely attached doon sa ating equipment. Pero ang tag po kasi natin, nagbibigay to ng false information din kasi sa iba na may misinterpret kasi nila yung mga tags Akala nila kapag may tag, safe na. Akala nila kapag may tag, hindi na sila ma-aksidente. Well, ang tags po, lang siya, warning device lamang po ito. Hindi ko nilagyan mo ng tag, safe na yung trabaho. Tandaan po natin, ang trabaho o ang kahit anong klase ng proseso ng trabaho magiging ligtas lamang sa paraan ng pagtatrabaho mo. Hindi po yung equipment ang magliligtas sa'yo. Hindi yung tools ang magliligtas sa'yo. Hindi yung permit ang magliligtas sa'yo. Hindi yung mga bagay-bagay niyan ang magliligtas sa'yo. Ang magliligtas po sa'yo, ikaw mismo. Kung yung paraan ng pagtatrabaho na meron ka. Kahit po kasi bigyan ka ng sandamakmak na PPE, kung ikaw ay maligalig magtrabaho, maligalig ka pa rin. Diba? Kung burara kang magtrabaho, burara ka pa rin. Walang magiging silbi yung mga PPE na ito para mailigtas ka kung ikaw ay maligalig. Diba? Yun po yung sinasabi natin na kahit anong proseso, kahit anong trabaho ang gawin natin, kahit gaano kaganda yung proseso na meron, kung hindi mo susundin, walang mangyayari. Diba? So, ano pa ba ang meron tayong pwedeng pag-usapan dito tungkol sa loto?
sa susunod, ay baka po merong sa inyong gusto na mag Google Meet, di ba? Mag-Skype, mag-aral-aral tayo. Di ba? Invite nyo lamang po ako, wala pong problema sa akin. At ako naman libre hanggang sa ngayon. Wala pa tayong ginagawa, wala pa tayong So, yun lamang po mga kasama ang meron dito sa ating loto, no? Pinag-aralan lang po natin, tinalakay po natin. Yan, loto. So, ito po ay tinalakay natin yung loto, yung ating ano ba ang meron sa loto, bakit ba natin ito kailangan i-practice, bakit ba natin kailangan sundin ang proseso, ano ba yung mga tools na kailangan natin para sa loto. Ito po yung tags, ito po yung locks. Sir, good PM po. Okay, Ox po yan, sir. Maganda. Nagpa-plan natin pa na mag-safety abroad. Okay, sige po. Wala pong problema, sir. Sabi ni Sir Rodolfo, ano sabi ni Sir Rodolfo? Nawala. Nawala. Ang bilis ng galaw ng ano natin. Sabi ni Sir Rodolfo, Sir, good PM po. Okay, Ox po yan. Magandang aral po. Lalo't para sa akin na nagpaplano din mag-apply safety abroad. Yung training ko po is ayos lang po. Okay lang din naman ang ayos. Mr. Sir Rodolfo, no, okay din naman ang ayos. Basta ang mahalaga lang is maintindihan natin yung nilalaman ng training. Hindi pa pwedeng basta may certificate lang. Diba? Sabi ni Sir Herbert Monteo, Sir, meron ba dito sa YouTube? Meron po, ipapasok po natin to sa YouTube. Sabi ni Anthony Manibo kay Utol, kung gusto ninyong matuto makinig, buksan ang pandinig. Boss Renato in the house. Uy, salamat. So, yun po yung sinasabi natin mga kasama, no? Ang bawat proseso ng trabaho o ang bawat trabaho may kanya-kanyang proseso. 'Di ba? Ang bawat trabaho meron tayong procedure na susundin, merong paraan ng pagtatrabaho ng ligtas, merong trabaho na malalaman mo kung gaano kadali, kung gaano kahirap. At ang kadalasang mga aksidente sa trabaho ay iyong mga datihan kaysa sa baguhan. Dahil yung mga datihan, overconfident na, hindi na sumusunod sa proseso, maligalig na, matigas na ang ulo. Hindi ko sinasabing lahat, pero meron. Diba? Hindi ko sinasabing lahat, pero meron. At sabi nga, dati hindi natin alam kung paano may iwasan ang trabaho. Dati hindi natin malalaman kung kailan darating ang disgrasya. Pero dati yon. Ngayon, hindi na. Uy, Utol Jim Kevin Rabaya. Shout out sa'yo sa Jeddah. Di ba? Magandang araw sa'yo, kapatid. Si Jen Eterana. Huwag kang mag-alala dyan. Meron naman po tayo sa YouTube nito. Uy, Utol Robin. Magandang araw sa'yo. Sabi ni Rodolfo Reyes, tanong ko lang po, anong pinagkaiba po ng loto dito sa Pinas compare sa pinatatakbo dyan sa abroad in regards sa loto? Opo, pareho lang po. Wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po yung mga tao medyo matigas ang ulo, ay yung iba ayaw sumunod, at yun, yung iba medyo mumu o cheap yung mga materials na ginagamit. Pero in terms of implementation, in terms of procedure, pareho lang po. Pareho lang. Tandaan po natin mga kasama, no? Wag po tayong malito. Dahil ako lang to. Sorry, ganun. Wag po tayong malito doon sa proseso ng mga safety procedures. Iisa lamang po iyan. Kahit saang bansa nanggaling, mapunta ng UK, Australia, Canada, Singapore, UAE, Saudi, Amerika, kung saan pa man lupalop ng planeta yan, iisa lamang po ang proseso. Ang pinagkaiba lamang po is yung pagkakaunawa doon sa proseso na to at yung pagpapa-implement. Pero, pare-pareho lamang po yan. Ang tanging layunin ng bawat proseso ay magligtas ng buhay. Ngayon, maaaring pagdating mo sa planta ng Aramco,
may konting pagkakaiba kasi meron silang sariling GI tsaka CSM na sinusunod. Ngayon, pagdating mo naman sa Royal Commission or sa SABIC, meron silang sariling proseso na sinusunod. Sa Saudi po is more on US. Diba? Now, dito po sa UAE naman, more on UK sila. UK standard sila. Kasi mas pabor sila dito sa NEBOSH at saka sa IOSH kumpara mo sa OSHA. Unlike sa Saudi, kahit na wala kang NEBOSH, pwede kang maging safety. Sabihin nila, hindi totoo. Sasabihin ko sa inyo, pag sinabi mo sa akin hindi totoo, naglulukohan tayo. Galing po ako ng Saudi para sa loob ng ilang pong taon. Ang dami kong mga tauhan na walang NEBOSH. Sa katunayan, bago ako umalis ng Saudi, meron pa akong isang Pakistan doon na ginawa kong safety. Walang training yon. Pinakuha ko lang siya ng OSHA at saka ng IOSH. Walang NEBOSH yun. Pero, approve sa Samsung Engineering. Diba? Approve sa Aramco. Bakit? Kasi po, doon sa bansa na to, hindi tinitingnan kung ano ang training na meron ka. Ang tinitingnan is yung kaalaman na meron ka. Hindi sila nagbabase lang sa certificate. Nagbabase sila sa knowledge. Yun po sana kagandahan. Sana all. Diba? Sana all na lang. Iyak ba ako? Sana all. Hindi, yun nga po yung sinasabi natin, na maging maalam tayo kasi hindi po lahat ng bansa tumitingin sa certificate. Hindi po lahat ng kumpanya certificate lang ang tinitingnan. Yung iba, tinitingnan yung knowledge. Pero, meron din po talaga na lugar kung saan ang mga tao o ang mga kumpanya ay tumitingin sa certificate lamang. Kaya, ang maipapayo ko po sa inyo, kung gusto po ninyong maging maayos yung inyong estado sa larangan ng safety, mag-aral ka, magpa-sertifika ka, kumuha ka ng certificate mo, tapos, di ba? Alamin mo o practicein mo sa sarili mo yung inaral mo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Mas maganda kung marami kang certificate, pero mas maganda at napakaganda pala kung yung lahat ng certificate na meron ka, alam mo. Kumbaga, napag-aralan mo talaga, kabisado mo, na naintindihan mo. Hindi yung may certificate ka lang tapos ayos na. Diba? Kailangan maging handa, kailangan maging sigurado para maging ligtas yung sarili at yung mga tao. Kasi, unang-una, paano mo sasabihin sa akin na mali ako kung hindi mo alam yung tama? Diba? Ganun lamang po kasimple yon. Sabihin mo sa akin na mali ako, pero sabihin mo sa akin yung tamang proseso. Hindi yung sasabihin mong mali ako kasi gusto mo lang sabihin na mali ako. Pagka ganun lang gagawin natin, wag mo lang sabihin sa akin na mali ako kasi tatanong ko sa'yo kung ano yung tamang proseso. Diba? Magkakapahiyaan lang. Diba? So, hanggang doon na lamang po muna mga kasama, no? At bukas po, ang pag-aaralan naman natin ay manual handling. Paki-share na lang po, mga kasama, itong live natin, paki-share na lang po kung okay lang sa inyo. Para po marami yung makaano sa atin, makapanood at makaalam ng ating pinag-aaralan. Bukas po, same time siguro or baka mas maaga pa dito, mag-aaral ulit tayo. Pag-aaralan po naman natin ay manual handling. Pagkatapos po niya, sa susunod na araw, confined space naman. Sa susunod na araw naman, scaffolding safety. Diba? Susunod na araw po is crane and manual rigging. Susunod naman po, struck by hazards. Pagkatapos nun, susunod natin yung STF o yung tinatawag nating slip, trips, and fall. At ang pinakahuli po natin pag-aaralan ay hot works. So, yun na lamang po, Sir Oscar, sir, yung hinihingi kong suggestion. Ano nga yung hinihingi mong suggestion, sir? Hindi ko nakita kasi. Ano, sir, yun?
Kasi madami nagtatanong about yan. Sir, ano to? Sabi ni Utol. Ako nawala na. Sir Renante Castelo, sabi ni Sir Robin, ni Utol Robin. Sir Renante Castelo, baka naman maihisingit ninyo dito yung OSHA-based awareness training, third hours general industry and construction industry na tinitrain ng mga STO training center sa Pinas kasi madami nagtatanong about yan. So, Utol Robin, ito na nga yun, yung OSHA 30, construction industry, ito yung pinag-aaralan natin. Ang pagkakaiba lamang po natin mga kasama, dito sa OSHA 30 natin, at sa OSHA 30, nung ibang training center, sila po ay book-based. Kumbaga, kung ano yung libro na nandun, yun ang itinuturo. Sa akin po kasi, ang libro po kasi ni OSHA is napakakapal, di ba? Parang nasa 1,000 pages yata or something. So, ang ginawa po kasi natin, itong OSHA natin na to, ay hango din naman sa OSHA. Kaya lang, ang kinuha natin ay yung mga importanteng impormasyon na lang or sinamarize na lang natin siya. Tapos, dinala natin siya as per site procedure or site implementation. Kumbaga, actual na po ito. Pero lahat ng modules, lahat ng subject na nasa OSHA ay nandito pa rin. Diba? More on pa nga kung tutuusin. Nasa PM, sir. Ay, Sir Oscar, wala po. Wala po akong wala pong PM. Asan ba PM? Wala po akong makita sa PM, sir. About sa pender na nalaglag sa dagat. Sige sir, pag-aanuhan natin. Gagawa ba natin ang risk assessment yan or ano ba? So, yun po yung natin, reviving the pender. Okay, sige sir. Yun po yung ating nilalaman ng OSHA natin. Still OSHA pa rin siya, OSHA 30 siya, US-based pa din naman siya, OSHA awareness. Ang problema lang, ang pagkakaiba lang, ay sinamarize natin at pinasok natin sa actual site implementation. Kaya kumbaga, yung pinag-aaralan natin, itong mga sinasabi ko sa inyo, ay hindi siya book-based lang, hindi siya theory lang. Ito ay actual site scenarios o yung actual site implementation. Diba? Ngayon, pagdating naman sa general industry, pwede natin pag-aralan yan pagkatapos po nito. At marami tayong subject na pwedeng pag-aralan actually. Pero iisa-isahin po muna natin yan. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin or isang bugso. Kasi baka mamaya, ma-overwhelm yung inyong mga kaisipan. Diba? Malalagay tayo sa alanganin. Very critical talaga yan. Yung ating retrieval niyan. Kaya delikado. Pero kaya naman natin gawa ng paraan yan. Pag-isipan lang muna natin mabuti, di ba? So, hanggang doon na lamang po mga kasama, no? Ito po si kapatid na Renante Castelo, nagsasabi po sa inyo ng ingat-ingat, patalasin ng kaisipan, at paghandaan ang mga sakuna at kapahamakan ng mga maaaring mangyari sa atin. No? Shout out po sa kapatid ko kay Manager Ronaldo Castelo. Shout out kay Kuya Roque the Lion Eater Castelo. Shout out po kay Pinsang Archie Garcia. Shout out sa aking mga anak, kay Christian, kay Christine, kay Crystal, kay yung anak ko, alimutan ko na. Kay Prince Fernan, diba? Kay Christian, kay Rain Parker, di ba? Shoutout sa mga tiyaheng ko, sa mga chewing ko. Shoutout po sa mga utol ko rito sa Al-In ngayon, sa Abu Dhabi. Kila Tol Shane, kay Utol Logsby, kay BR, kay BJ, kay sino pa? Kay Mocha. Jennifer. Kay Jennifer, tsaka kay Anime. kay Anmay, kay Anime. Anime, akala ko anime. Shoutout po. Maraming salamat po dito sa aming tinatambayan ngayon.
At ayun, dito lamang po ako sa Al-In. Kung gusto niyo po akong makita, gusto niyo ako mapuntahan, gusto niyo makakakwentuhan, parne at magbarek. So, ingat po tayong lahat. Ano? Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po at God bless po. Mga kapatid, sa susunod na araw po ulit. Salamat.